O thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga pong tapat ka kailan paman sa aming buhay, Panginoon. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Patawarin niyo po kami, Lord, sa lahat ng aming nagagawang pagkakamali sa aming isip, sa aming salita, at sa aming mga nagagawa. Patawarin niyo po kami, Lord. Sorry, Jesus. Sorry. Sorry po sa aming katigasan ng ulo, Panginoon. Patawarin niyo po kami. Lagi niyo po kami bigyan, Panginoon, ng pusong tapat sa iyo. Pusong tapat at pagsunod sa iyo. Sa iyo lang, Panginoon. Wala na pong iba. Thank you, Jesus. So, umaga pong ito, as we continue our devotion, kayo pong siyang manguna sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan at maintindihan namin ang dapat mong iparating sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. And we give back the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon pong umagang ito, ako po ang inyong taga-salita. At sanay lang po ito, short lang. So, alam ko po na lahat dito tumanggap na kay Jesus. Amen. Tumanggap po tayo kay Jesus. And we accept Jesus in our heart and as our Savior. We know that once we accept Jesus in our heart, Holy Spirit lives within us. Meaning, if we have Holy Spirit lives within us, you are changing and transforming, but in process. Once we get the salvation, nakuha na po natin agad yung Holy Spirit. Pero nasa process pa rin tayo. Kailangan araw-araw natututo tayo. But we need to change yung ating habit. Di ba? Lahat ay kailangan mabago sa atin. Kailangan humingi tayo ng tulong sa banal na Espiritu. Amen? And remember that once we accept Christ, yun nga po, ang banal na Espiritu ay nasa atin. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. No? Na ang banal daw na Espiritu ay nasa atin na. Ito yung temple niya. Dapat nating iingatan. Alagaan natin. Dapat lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kasi ito po ang ating at ang katawan ng Holy Spirit, ang ating katawan ngayon. We should dedicate our body to glorify and serve God. Sa Kanya lang po, wala na iba. Kasi sabi niya nga, He bought us. Binili niya tayo sa mataas na halaga. Ibig sabihin, nag-sacrifice siya para sa cross, para sa ating mga kasalanan. Binili niya na tayo. Tinubos niya tayo. That's why we need to walk according to His will. Sundin natin siya and walk by the Spirit. Sabi po niya. And sabi niya po sa Galatians chapter 5, 16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Meaning, you will not love the world or anything in the world pagka tinanggap na po natin ang banal na Espiritu sa ating buhay at pag sinunod na natin. We need to separate yung ating lustful desires sa ating buhay. Kasi tinanggap na natin yung Holy Spirit di ba? Wala na yung mga makamundong bagay. Iba na. Wala na yung mga makamundong bagay. Dapat po yan ang ating isabuhay. As a believer in Christ, we need to be guided by the Holy Spirit and desire for our own spiritual growth. Meron kang desire. Meron kang pagnanais. Oh Lord, I want to grow. I want to spend time with you. I want, Lord, to be in love with you. Deeper, 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 deeper. Yun po lagi natin dapat iisipin. Kaya po ako, magmula po nung ako'y nagkaisip at sumunod sa Panginoon, hindi na po ako humiwalay. Naintindihan ko yung pagmamahal niya sa akin. Minahal ko po siya ng totoo. Although minsan, tao lang tayo, di ba? Nagkakasala tayo. Kailangan din nating humingi ng tao, syempre.
Dahil on process pa rin tayo everyday. We're learning everyday in our life. Kaya lagi kong panalangin sa Panginoon, Lord, guide me in my everyday life para hindi po ako matutokso, hindi ako magkakasala. At kailangan po natin ng prayer lagi sa ating buhay. Walk by the Spirit, sabi niya. And kapag tayo po ay lumakad ayon sa kanyang kalooban, at if we have the Spirit of God, there's a benefits. Merong benefits ang Holy Spirit sa ating buhay. Ano ba yon? Sabi niya. And what are the benefits of being guided by the Holy Spirit? Meron palang benefits daw ang Holy Spirit sa ating buhay. Ano ba yon? Meron lang pong ilan. Una, Holy Spirit will be our teacher. Wala nang iba. Holy Spirit lang, teacher mo. Wala nang iba. Siya ang mag-guide sa'yo. Sabi niya po sa 1 John 2:27, but you have received the Holy Spirit, and He lives within you. So you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know. And what He teaches is true. It is not a lie. So just as He taught you, remain in fellowship with Christ. So wala po tayong ibang tagapagturo kundi ang Banal na Espiritu lang. So, kapag nagbabasa po tayo ng Bible at meron tayong hindi naunawaan, sabihin niyo, Lord, ano pong ibig sabihin nito? Guide me, Holy Spirit. At mamaya po, as you go along sa pagbabasa, yung maintindihan niyo, ganun pala yun. Hinihiling po yun eh. Nire-request po yun. Kaya kapag hindi nyo i-request, hindi nyo talaga maunawaan. Kaya ang talagang teacher natin is a Holy Spirit. Sabi niya dito. Kaya kailangan lagi tayong manalangin sa Banal na Espiritu. So He is our teacher. So just remain in Christ, and the Holy Spirit will guide in everything, in our everyday life. Kaya lagi po tayong magpe-pray lang. Pangalawa, una, teacher natin siya. Pangalawa, Holy Spirit will give you a discerning gift. This is the ability to distinguish and identify and recognize the truth and authenticity of human spirit and demonic spirits. Kapag meron po tayong discerning spirits, na sinasabi ng Bible, siyempre kasama yan yung wisdom. May pakiramdam ka, kumbaga sa wordly, kutob. Ganun. Ay, itong kapatid na ito, medyo hindi discern ko ito. Medyo parang iba to hindi ko muna siya patatayuin. Medyo ibang espiritu niya. Itong kapatid na ito, medyo parang ibang pakiramdam ko sa kanya. Nililid ka ng Holy Spirit. May discerning spirit ka. Gift daw po yun, sabi ng Bible. Sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 12:10, He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit. Is still another person's given the ability to speak in unknown languages, while another is given the ability to interpret what is being said. So as a Christian and follower of Christ, meron pong binibigyan ng discerning spirits. Meron kang gift na may discerning spirits ka. How you distinguish or identify yung espiritu ng tao na yun, no? Pero sabi ng 1 John 4:18 naman, siya sa atin daw natin ang lahat ng espiritu. Baka hindi espiritu galing sa Panginoon yun. Kaya kailangan may wisdom ka rin na galing sa Panginoon. Dapat gagamitin mo yung wisdom din na binigay niya. Sabi niya po sa 1 John 4:1 and 6, Behold, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God, for many false prophets have gone out in the world. By this, you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. And every spirit does not confess Jesus is not from God,
this is not the spirit. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already. So, dalawang spirito yan, kaya kailangan medyo masuri ka. Alam mo, kaya may wisdom ka galing sa Panginoon, di ba? Gamitin po natin yung wisdom natin galing sa Panginoon. So, pangalawa po yan, Holy Spirit will give you a discerning gift. At ang pangatlo po, Holy Spirit will transform us through our character. Pinabago pala niya yung character natin, ang Holy Spirit. Pinabago po ba tayo? Amen. Wala ito nang babago sa atin eh. Kaya kapag tayo po ay naging Kristiyano na, sumunod tayo sa Panginoon at naniniwala tayo sa Kanya, meron po tayong pagsunod sa Kanya lang. No? At process nga po sabi natin na talagang babaguhin ng Diyos unti-unti. Unti-unti, pero kailangan medyo mabilis-bilis naman. Kailangan may pagbabago talaga sa buhay mo. Hindi yung dati nagmumura ka, ngayon nagmumura ka pa rin. Tinagam mo si Jesus, nagmumura ka pa rin. Dati, manginginom ka, nung tinagam mo si Jesus, konti na lang, pero mainom ka pa rin. Medyo walang pagbabago eh. Konti-konti. Kailangan po totally may pagbabago. Sabi niya po sa Galatians 5:22-23, alam na natin itong verse na to. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. So dapat, pag tayo po ay Kristiyano na, sabi nga ni Pastor lagi, dapat bumabait ka. Kung mabait ka ngayon, mas bumabait ka pa. Di ba? Kung lagi kang magagalitin, dapat medyo less na siguro or totally dapat medyo pigilan mo na yung sarili mo. Huwag ka na masyadong bulyaw ng bulyaw. Di ba? Ba't yung nangiti si Tintin? Huwag ka lang sigaw na sigaw, di ba? So, the fruit of the Spirit is with you. Amen? Okay, and next po, Holy Spirit will be our guidance and wisdom. Sabi niya po sa Isaiah 11:2, the Spirit of the Lord will rest on Him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and of might. The Spirit of knowledge and fear of the Lord. So kapag po tayo ay merong Espiritu ng Diyos sa ating buhay, meron tayong wisdom. Ibibigay niya yun. I-guide niya tayo at bibigyan niya tayo ng wisdom para maunawaan natin lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. Lahat kung bakit, ano ba nangyayari ngayon? Meron bang mga ganto-ganto sa mundo natin, gera? Bakit? Kasi nakahula niya yan eh. May wisdom ka rin binigay ng Panginoon, nauunawaan mong lahat ng yan. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay nasa plano niya. May wisdom po tayo. At ang panghuli po, matapos na, sandali lang, di ba? Panghuli po, the Holy Spirit will help us to live by faith and with righteousness. Tutulungan niya po tayo para tayo po ay mabuhay ng may pananampalataya, may faith and righteousness. Sabi niya po sa Galatians 5:25 and 26, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Lagi po nating sundin ang banal na Espiritu. At pagka sinunod po natin ang will ng Panginoon, ang banal na Espiritu, everything will follow. Blessings, financially, emotionally, spiritually, may peace ka, may joy ka. Sabi niya nga po, di ba? Kaya sa Galatians na may peace ka. Pag sinunod mo talaga siya, meron. Hindi kayo lagi mag-aaway mag-asawa. Yung asawa mo, hindi man bababae yan. Yung asawa mo, madali mo lang kausapin yan. Yung asawa mo, yung mga anak mo, hindi na magiging matigas ang ulo niyan kasi meron guided ang buhay niyo. Guided by the Holy Spirit.
sinusunod mo ang Panginoon. Pero kapag hindi po natin sinunod ang banal na Espiritu sa ating buhay, may consequences po yun. Meron. At sinasaktan natin ang banal na Espiritu. Sabi ng Bible. Sabi niya sa Ephesians chapter 4:30-35, and do not grieve the Holy Spirit. Huwag daw natin saktan ng Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling, slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ, God, forgave you. So, ang challenge po sa ating lahat, let's live holiness, with holiness. Kasi, Jesus is holy. Sabi niya po, kailangan natin mamuhay ng may kabanalan. Sabi niya sa Hebrew, na without holiness daw po, no one can see the Lord. Amen? Kaya kapag wala pong holiness sa ating buhay, hindi po natin makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi natin siya masusumpungan. Hindi natin siya mararamdaman. Kahit na anong gawin mo, mag-church ka lang mag-church. Pero pag hindi mo na siya sinusunod, hindi mo siya mararamdaman. Walang pagbabago sa buhay ko. Ganun pa rin. Hindi ka nakakarinig. Nakakarinig ka man, hindi mo naman sinasabuhay. Wala, hindi mo siya mararamdaman. Hindi po. Kaya para po tayo ay nasa kanyang presence lagi, sundin mo siya. And everything will follow. Everything will follow. Financially. Lahat ng pagpapala. Alam niyo po yung pagtulog lang sa gabi, pagpapala yun. Alam niyo yung paggising niyo ng umaga nung may bagong buhay at lakas, pagpapala yun eh. Kaya pag sinunod niya ang Diyos, sabi niya sa Proverbs, di ba? Bibigyan kanya ng masarap na sleep sa gabi. Kaya pagpapala po yan. Ang pagsunod sa Panginoon ay maraming reward. Kaya, ang challenge po sa ating lahat, habang may pag-asa, habang may buhay, Lord, gusto po natin na maglingkod tayo ng tapat sa Kanya. Walang pabanjing-banjing. Dahil kapag bumalik po siya anytime soon, wala. Ewan ko po kung makakasama tayo lahat. Amen? Oh, thank you, Jesus. Salamat po at yun ang ating paalala na benefits of the Holy Spirit in our life. Una, ano po yung una kung nakikinig kayo? Holy Spirit is our teacher, or He will teach us. Pangalawa po, Holy Spirit will give you a discerning gift. Pangatlo, Holy Spirit will transform us through our characters. At pang-apat, the Holy Spirit will help us to live by faith and with righteousness. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at hiling ko po si Pastor na tayo po ay ipanalangin. Thank you, Jesus. Thank you so much, Brother Mark. Wonderful. Salamat sa salita niya. Did we learn anything this morning? You are teacher, Lord. Yes, Jesus. And every time we hear your word, you are speaking to us. Ginagamit mo lang po yung mga tumatayo po dito. Pero kayo talaga ang aming tagapagturo. At kung meron pong hindi tama sa amin, itama niyo po yung aming puso, Lord. Itama niyo po kung merong hindi maayos sa puso, sa isipan namin, correct us. Change us. Rebuke us, Lord. Lord, tulungan niyo po kami. Kung kami, Lord, ang mga anak mo na tumatayo po dito, ginagamit niyo po ay dumarating yung time that we still conform to the pattern of this world. Lord, help us to be transformed by the renewing of our mind. So that, Lord God, we would know your will in our life. Lord, help us
Tulungan niyo po kaming lahat na ginagamit niyo po dito, Lord. Hindi po kami performer. Yes, Jesus. You called us to worship you, Jesus. We are worshiper, Lord. Whatever we do here, Lord God, we want to worship a true God, a living God in the Bible. The God who is holy. The God who is righteous. Lord, if we have something not right in our hearts, Lord, but we thank you that if we confess our sin, you are faithful, you are just to forgive us, to cleanse us to all our unrighteousness. Yes, Lord. Lord, you are a forgiving God Yes, Jesus. because you are a loving God. Lord, aminin namin yung mga pagkukulang namin sa inyo, mga pagkakamali naming naisip, nasalita, nagawa lahat, Lord, ay nalalaman nyo, wala po kaming maitatago sa inyo, and we ask you, Lord, to forgive us. And right now, Lord God, we don't want, Lord God, coming here with the spirit that's not worthy before you. Make our hearts right before you, Lord. Make our attitude that we are really a worshiper of yours. That we are here to give our best worship, our best service unto you, Jesus. Because you deserve that, Lord. You deserve to receive all the glory, Lord God, all the honor. Kadalahan ko po, Lord God, bind us together, unite us, Lord, with the Spirit that's coming from you. At wala akong lugar ang kaaway sa lugar na ito in the name of In Jesus. the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, tulungan niyo po kami at pagpalain niyo po ang music ministry. Yes, Lord. Na sa lahat ng aming aawitin, inaawit namin ito ng buong puso, ng buong pasasalamat, ng buong pagsamba po sa inyo. Yes, Jesus. Lord God, marami pong salamat dahil pinagkatiwalaan niyo po kami ng mga gifts. Yes. And we always have to remind ourselves that whatever that gifts that you have given to us, Lord, is to strengthen, to build up the body of Christ. The gifts is not ours anymore. Ipinagkatiwala niyo lang po sa amin. At bilang pinagkatiwalaan, tulungan niyo po kami na maging mabuti kaming katiwala. Yes, Jesus. Gamitin namin ang gift na to ng buong puso, ng buong sigla, ng buong kagalakan. Yes, Lord. That whatever our works, our labor in you is not in vain, O God. Thank you, Jesus. Hindi masasayang, Lord, lahat ng pagpapagal at hirap. Kapag alam namin na ito po ay talagang ginagawa namin para po sa inyo. And you are the God who gonna bless us. Yes, Lord. Bless the music ministry as they practice this morning. Pagpalain mo ang gawain ngayong umaga, Lord, as we celebrate Mother's Day today. Lord, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. It's our joy to serve our King of Kings and Lord of Lords. Marami pong salamat. We love you, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.